Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, since lumabas na ang Samsung Galaxy A07 4G, so let's try to compare the Samsung Galaxy A06 4G and the Samsung Galaxy A07 4G since pareho po sila available sa online. So tara, check natin. So and for today's video, another phone comparison na naman tayo. Ito is a very interesting na phone comparison kasi i-compare natin yung pinakamabenta na budget smartphone today, which is the Samsung Galaxy A06 4G dito sa Samsung Galaxy A07 4G. And yun nga, nakakatuwa na available sila both sa official store ni Samsung sa online at dito yan sa view products natin. Pag clinic nyo tong view products natin, mura at bagsak presyo lang ang Samsung Galaxy A06 4G and the Samsung Galaxy A07 4G. So yung A06 4G, there's a possibility na makuha nyo for as low as 2,800 pesos dito sa ating product link. Kaya dito lang kayo bibili at i-click nyo na yan. Pero ang SRP kasi niyan, last year po ito na-release August 2024. Meron tong SRP before na 5,790 at 6,790 for the 4GB 128. Again, nung last year ito na-release, hindi to pinansin ng mga consumers. Sobrang hindi bagay yung specs na sa kanyang presyo. Pero nag-decide si Samsung, why not? I-sale natin, ubusin natin yung stock ng A06. Ayun, di ba? For as low as 3,000 or for as low as 2,800 pesos, ayan, naging mabenta ngayon yung product nila at still available pa rin siya dito sa ating official store sa online. Kaya dito kayo i-click sa view products. And lumabas na yung kanyang successor, which is Samsung Galaxy A07 4G. At yung SRP neto hindi rin nagkakalayo dito sa A06 4G. So, check natin siya sa official store ni Samsung sa online kung magkano yung siya pwedeng ma-purchase. At again, dito sa ating view products, meron pong naghihintay na voucher para sa inyo. At malapit na ang payday mga ka-J-Vlog, kaya i-click nyo na yan, i-add to cart nyo na kung naghanap kayo ng sobrang murang Samsung smartphone. So, yun, nakakatuwa. For the 4GB, 64GB, pwede siya makuha ng 4,900 pesos. And I think ang SRP neto is 5,290. So sa online, 4,900, there's a possibility baka makuha niya pa siya ng mas mura. Kasi may nakita ko sa comment, sa online siya bumili, nakuha niya ng parang 4K ata, yung 4GB64 ng A07, parang nasa below 4K pa. So, abangan nyo sa payday. Pero mura pa rin to mga ka-J-Vlog. 4GB 128 pa lang sinabi kong 4,900. So, there's a possibility yung 4GB64 baka makuha natin ng 3,000 plus. So, again, few hundred of pesos. Sabihin na natin 1,000 pesos price difference sa A07 4G dito sa A06 4G. At ang ganda po nung in-upgrade nila dito sa A07 na mamaya tatalakayin pa po natin yan. Pero yun, pareho sila available. 2.8 yung A06. Possible 2.8, yung A07 3 Plus. Pareho po sila na 4GB 64GB of internal storage. So yun mga ka-J-Vlog, next is gusto ko i-share sa inyo yung difference sila sa isa't isa. Ano ba ang naging upgrade sa A07 4G? Worth it ba? Na magdagdag na lang ako ng 1,000 piso para dito sa A07 4G. So syempre dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano ba ang mas better bilhin dito sa dalawang smartphone na to. Sabihin na natin yung A07 4G dito sa ating product link, makuha natin ng 3.8. O sabihin na natin 1,000, 3.8 tapos 2.8 yung A06. So 1,000 price difference. Unang-unang advantage or yung upgrade ng A07 4G sa A06 chipset. Ito very interesting. 3,000 pesos. Merong chipset na MediaTek Helio G99. Grabe. Sobrang yun yung pinaka-advantage na pwede makuha ng A07 sa lahat ng competitors na including dito sa A06. G99, usually kasi makikita natin yan sa price tag na 5K, 6K. Pero again, yung SRP neto 5K kasi. Pag nabili nyo sa mall, perfect fit yung G99 sa presyo niya na 5 plus. Pero pag nakuha nyo to ng 3 plus, sobrang sulit po yan mga ka-J-Vlog. G99 is a powerful chipset sa budget or entry-level segment na nakaka-handle po yan ng mga games. At naka-order na ako ng A07, pre-order pa kasi yan. So stay tuned lang. Abang-abang lang kayo dito sa smartphone na to. Syempre, gigame test din natin tong si A07 4G. Kaya hanggang mura pa, kunin nyo na yung A07 dahil napakasulit niyan. Sa A06 kasi,
Okay rin naman yung chipset niya, the MediaTek Helio G85. So, na-test na natin itong A06. Surprisingly, it can handle modern games dahil G85 yan. Ilang beses man na natin na-test yung G85 na chipset. Pero ang laking upgrade yung chipset dito sa A07 G99. Isa pang upgrade, 90Hz screen refresh rate na po ang A07 compare sa A06 na naka-standard na 60Hz refresh rate. Yung 90Hz kasi ng A06 series nasa 5G. So dito sa A07, 90Hz, 4G na ang available na merong 90Hz screen refresh rate, which is yun yung isang yun yung isang upgrade din. When it comes sa screen size and all, pareho silang naka-notch display pa rin. Yun nga lang medyo na-disappoint ako, naka-notch pa rin ng A07. Hindi pa sila nagtatransition sa punch hole. Pareho rin silang 6.7, pareho rin silang PLS LCD, pareho rin sila na HD Plus 720p. So when it comes sa quality ng display, pareho lang. Ang upgrade nga lang dito sa A07 is 90Hz screen refresh rate. Next, operating system. So mas sure tayo na yung A07 ma-update sa One UI 8 and Android version 16. Dito sa A06, siguro rin. Pero mas advanced lang ng konti when it comes sa update itong A07. Kasi out of the box ang Android 15 na to with One UI version 7.0. So, yun mga ka-J-Vlog, no worries dito sa A06 din naman. Naka One UI na to, pero out of the box, naka Android 14 po to or One UI version 6. So, yun naman, when it comes sa any Samsung devices naman, mapa-budget, mapa-entry, mapa-mid-range, mapa-flagship, matagal po talaga sila mag-support ng software update, which is yun yung huge advantage ng Samsung sa mga ibang competitors niya. Next, the camera. The camera ay wala rin naman pong pinagkaiba. Both ay merong 50 megapixel and both ay merong 8 megapixel front-facing camera. Nagbago lang sila when it comes sa design kasi yung A07 parang namimik niya na yung design ng camera module ng iPhone 16. Yung vertical camera shape module. Dito kasi sa A06 magkaiwalay po talaga yung module niya. Dalawa yan. Pero dito sa A07 pinag-isa na lang nila na vertical shape camera module, which is for me mas better at mas attractive siyang tignan, to be honest. Compared dito sa A06. Pero very minimal lang naman ang pinagkaiba nila when it comes sa design naman netong dalawang smartphone na to. I don't know sa build quality kung mas better ba sa A07. Abangan nyo na lang sa ating full review. Next, yung biometrics, pareho rin sila na merong side mounted fingerprint scanner and face unlock. Pareho rin naman sila sa A06 and A07. No difference naman at all. And when it comes sa battery, pareho rin sila na 5,000 mAh na removable battery at pareho rin sila na support ang 25-watt fast charging. And including naman sa A07, pareho rin sila na merong slim box. So wala rin tong charger out of the box. And yung in-order natin na A07, I don't know, hindi ko na makita kung available eh. Walang available na free charger. So minsan nagkaka-promo rin naman. Dito sa A06 kasi, nung binili ko to, may free charger siya. So, yun nga, the sad reality talaga ngayon is, yung dapat included sa box, nagiging promo na lang. Diba? Minsan makukuha mo, minsan hindi. Pero no worries. Meron rin naman mga available na charger na mura. Third-party brand like Ugreen and Anker. Maglalagay na lang po ako ng mga charger dito sa ating product link din. Para kung interested kayong bumili ng murang charger, I think 200 to 300 pesos lang naman. Naka 20 watts power adapter ka na or 30 watts na nasa sa 400 pesos. Very affordable at high quality rin naman. I-check nyo na lang din dito sa ating product link yung mga charger na i-offer ko para sa inyo. So yun mga ka-J-Vlog, yung kanilang difference sa isa't isa. Very minimal lang naman ang pinagkaiba ng A06 at A07. Pero big factor naman yung pinagkaiba nila or yung difference nila sa isa't isa. Kasi syempre ang main spec ng smartphone is yung utak, di ba? Yung utak ang pinalitan nila sa A07 which is better. At sana nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo between dito sa A06 4G and the A07 4G. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, ano bang bibiling ko? Mag-A06 ba ako na 2.8 lang? Pwede ko makuha ng 2.8 dito sa online, or dito tayo sa A07 na there's a possibility makuha siya ng 4 or 3,800 pesos. Again, yung dalawang smartphone na to ay merong SRP na 5 plus. Pag bibili nyo to sa mall, yan ang matik na presyo niyan. Pero dito sa ating View products, mura lang yan. Tapos may free voucher pa kayo mula sa YouTube at pag galing yan dito sa video ko, may free voucher kayo, free shipping pa. Lods, ikaw ano ba pipiliin mo? A06 4G ka ba or A07 4G? For me, to be honest, I'll choose the A07 4G all the way. 1,000 piso, 1, 2, sige, idadagdag ko yan. Basta maganda ang chipset na in-offer. MediaTek Helio G99 chipset, again, is a big advantage ng A07 sa lahat ng kalaban niya
na mga smartphones sa ganitong segment na 3 to 4,000 pesos. G99, usually nga nakikita natin yan for a price tag na 5 to 7,000 or including 8 or 9,000 pesos. Higher entry level or entry level segment na chipset po yan na makikita natin finally for a budget smartphone. So all the way, I'll choose the A07 4G. Hindi lang yon, dinagdagan din nila ng mas maganda na refresh rate, 90Hz screen refresh rate, at for me, mas better na rin yung design na nilagay nila sa A07. Parang, nagiging identical na siya sa new na A-series ngayon na A56 or A36. So yun mga ka-J-Vlog, again, 1,000 lang. Huwag na kayo mag-alanganin dyan, dito na kayo sa A07. Pero kung talagang sagaran ang inyong budget, 2,800 lang or 3,000 lang, maganda rin naman ng A06 4G dahil yan, matagal po yung masosupport ng software update. Ang maganda doon is mabilis din naman ang chipset niya kahit papaano. Again, kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, click nyo na itong view products na to. Sana nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo. Kung interested kayo sa A07 4G at A06 4G, i-add to cart nyo na hanggang merong voucher na ino-offer si YouTube dito sa ating video dahil panigurado mo ko niyan sobrang mura lang ito sa Payday or sa 99.